Ang umaga ay isang biyaya. May mga taong nananatili pa ring natutulog ng mahimbing. May mga hindi na muling magbubukas ng mga mata. Ngunit ikaw ay iba. Binigyan ka ng karagdagang araw upang mabuhay, huminga, at maramdaman ang sikat ng araw na humahaplos sa iyong mukha. At alam mo ba, hindi ito nagkataon lang. Iyon ay dahil may plano pa ang Diyos para sa iyo. Bawat umaga na magbubukas ka ng mga mata, ikaw ay pumapasok sa isang bagong pagkakataon. Pagkakataon upang magsimula ulit, maniwala ulit, magmahal ulit, at lumakad sa biyaya niya. Ngunit may isang mahalagang bagay na madalas nating nakakalimutan. Ang pagsisimula ng araw ng walang Diyos ay parang pagsisimula ng biyahe ng walang mapa. Maaari kang magpatuloy, maglakad, at maging abala, ngunit hindi sigurado kung saan ka patungo. Iyan ang dahilan kung bakit ang panalangin sa umaga ay hindi lamang kaugalian, kundi hinga ng Espiritu. Ang paraan natin upang anyayahan ang Diyos na pumasok sa araw natin. Napansin mo ba na ang ilang minutong unang bahagi ng araw ay sapat na upang hubugin ang buong kalooban at direksyon para sa natitirang oras? Kapag nagsimula ka sa pasasalamat at panalangin, magiging iba ang buong araw mo. Ngunit kung nagsimula ka sa pag-aalala, galit o pagmamadali, makikita mong parang hinila pababa ng mabigat na enerhiya ang buong araw. Tinuro sa atin ni Jesus na una nating hanapin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng iba pa ay idaragdag sa atin. Mateo 6:33. Una, hindi sa tanghali, hindi kapag may oras ka na, kundi una, habang tahimik pa ang isip, bago pa magsimula ang karera ng araw. Iyan ang pinakamagandang oras upang makipagkita sa Diyos. Kaya subukang isipin ang isang umaga na payapa talaga. Bagong gising ka, mahinang liwanag ng araw na dumarating sa bintana. Tahimik ang paligid hanggang marinig mo ang tibok ng iyong puso. At sa halip na agad kunin ang cellphone, ilagay mo ang kamay sa dibdib at bulongin ng mahina. Panginoon, salamat po sa buhay ko ngayon. Mangibabaw po kayo sa isip ko ngayong araw. Turuan po ninyo akong mag-isip ayon sa inyong kalooban. Ilang segundo lang iyon, ngunit maaring baguhin ang buong araw mo. Sapagkat kapag inanyayahan mo ang Diyos sa isip mo, ibinibigay mo sa Kanya ang kontrol sa iyong mga iniisip, damdamin, at reaksyon sa buhay. Maingay ang mundong ito. Social media, balita, trabaho, tawag, sismis, lahat parang bagyo na humihila sa atin palayo sa kapayapaan ng Diyos. Kung hindi mo sisimulan ang araw sa katahimikan sa Kanya, madaling malunod ka sa kaguluhan sa paligid. May nagsasabing wala akong oras para manalangin sa umaga. Ngunit sa totoo lang, kapag hindi ka na nanalangin, iyon ang dahilan kung bakit wala kang oras. Dahil ang panalangin ay paraan upang ayusin muli ang lahat sa Espiritu. Upang ibigay sa Diyos ang patnubay sa araw mo sa halip na ikaw mismo ang magpunyagi. Hindi kailangan ng magagarang salita. Hindi kailangan ng mahahabang dasal. Kailangan lang niya ang puso mo. Sabihin mo lang, Panginoon, tulungan mo akong mag-isip ng tama. Huwag mong hayaang mapuno ng pag-aalala, takot, o mga bagay na hindi mahalaga ang isip ko. Tulungan mo akong makita kayo sa lahat ng bagay ngayong araw. Alam mo ba, labis na natutuwa ang Diyos kapag ang kanyang mga anak ay nagsisimula ng araw sa paghahanap sa Kanya. Sapagkat kapag sinabi mo, Panginoon, manatili po kayo sa akin, siya naman ay sumasagot, narito ako palagi, minamahal kong anak. Bawat umaga ay isang larangan ng digmaan sa isip. May dalawang tinig na laging nag-aagawan sa iyo. Ang tinig ng Espiritu Santo at ang tinig ng sanlibutan. Ang isa ay humihila sa kapayapaan, ang isa ay sa takot. Kung hindi mo inaanyayahan ang Diyos muna, mananaig ang tinig ng sanlibutan sa natitirang bahagi ng araw. Kaya huwag mong hayaang makuha ng kaaway ang umaga mo. Ilagay ang kamay sa dibdib at manalangin ng tapat. Panginoon, mangibabaw po kayo sa isip ko. Kung may mali akong iniisip ngayon, ayusin ninyo. Kung reaksyon ko ay ayon sa laman, palalahanan ninyo ako sa awa ninyo. Gawin ninyong lugar ng paghahari ninyo ang isip ko. At pagkatapos, manahimik sandali. Minsan, ang pinakamaganda sa panalangin ay hindi ang sinasabi mo, kundi ang pagpapahintulot mong siya ang magsalita. Hayaan mong magpahinga ang isip mo sa presensya niya. Tulad ng bata sa kandungan ng ama. Kapag tahimik ang isip mo sa kanya, kahit magulo ang mundo sa labas, matatag ka pa rin. Sapagkat ang tunay na kapayapaan ay hindi nagmumula sa kawalan ng problema, kundi sa pag-aalam kung sino ang may kontrol.
May mga umagang gising ka na may bigat sa dibdib dahil sa trabaho, relasyon, o mga pasanin mula kahapon. Ngunit kapag nananalangin ka, iniaalay mo ang mga bigat na iyon sa Kanya na makapagdadala nito. Sinabi mo, hindi ko kaya ito, ngunit kayo po ay sapat. At makikita mo ang himala, magaan ang isip, payapa ang puso, at mas maliwanag pa ang sikat ng araw. Hindi dahil nagbago ang lahat, kundi dahil nagbago ka. Hindi mo na tinitingnan ang mundo sa pagod na mata ng laman, kundi sa mata na naliwanagan ng Espiritu Santo. Ang may Diyos sa isip ay hindi natatakot sa bukas, sapagkat alam nila na kahit ano ang mangyari ngayon, naroon pa rin siya. Kapag siya ay nasa isip mo, wala nang kapangyarihan ang mga negatibong iniisip. Sa halip, magiging mapagpasalamat ka, matiyaga, at magaan ang pamumuhay dahil alam mong kasama mo siya sa bawat sandali. Napag-isipan mo ba kung gaano karaming beses kang nagsisi sa sinabi mo? Isang salita na akala mo'y walang halaga, ngunit nasaktan ang iba. Isang mabilis na reaksyon na nagdulot ng bigat sa hangin. At nagtatanong ka, sana tumahimik na lang ako, sana iba ang sinabi ko. Lahat tayo ay nakaranas niyan dahil ang salita ay maliit ngunit may malaking kapangyarihan. Sabi sa Biblia, ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. Kawikaan 18 oras 21 minuto. Ibig sabihin, ang mga salitang lumalabas sa bibig mo araw-araw ay maaring magbigay buhay o magdulot kamatayan. Maari itong magpaginhawa o magsugat, at hindi na mababawi ang nasabi. Kapag lumabas na ito, pumapasok ito sa isip at puso ng iba, naging alaala, sugat o pag-ibig. Kaya ang paraan ng pagsasalita mo araw-araw ay pagtatanim ng binhi sa buhay mo. Sinabi ni Jesus, sa pagkasasagana ng puso, nagsasalita ang bibig. Mateo 12 oras 34 minuto. Ibig sabihin, ang salita mo ay salamin ng puso mo. Kung payapa ang puso, magiging maamo ang salita. Kung puno ng takot o galit, may tinik ang salita. Kaya sa bawat umaga, kapag nananalangin ka, sabihin mo, Panginoon, gabayan ko ninyo ang bibig ko ngayong araw. Ilagay ninyo sa labi ko ang mga salitang nagbibigay buhay, at huwag ninyong hayaang masabi ko ang makakasakit sa iba. Sapagkat hindi natin makontrol ang lahat ng nangyayari, ngunit makontrol natin ang reaksyon natin. At ang panalangin ay paraan upang kunin ang kontrol na iyon. Hindi sa sariling lakas kundi sa Espiritu Santo. May isang maliit na kwento na gusto kong ikwento. Isang babae ang lumapit sa pastor at sinabi, Pastor, may masamang ugali ako. Madalas akong magsalita ng labis. Kapag nagagalit ako, hindi ko mapigilan at nasasaktan ko ang iba. Tiningnan siya ng pastor ng may awa at sinabi, Dalhin mo ang dila mo sa altar at iaalay mo sa Panginoon. Nagulat ang babae, seryoso po ba? Sumagot siya, sapagkat kapag inialay mo sa Diyos ang isang bagay, binabanal niya ito at gagawin niyang kasangkapan ng biyaya. Ang kwentong iyon ay nagpaisip sa akin. Kung iaalay natin ang bibig at dila natin sa Diyos bawat umaga, may iwasan natin ang maraming sugat, hindi pagkakaunawaan, at kalungkutan na hindi dapat mangyari. May nagsasabing, sinabi ko lang ang totoo. Ngunit ang pagsasabi ng totoo ay hindi nangangahulugang walang pag-ibig. May mga katotohanan na kapag sinabi ng mali ang paraan, oras, o puso, wala ng silbi. Ang salita ay may tunay na halaga kapag sinabi sa patnubay ng Espiritu Santo. Kapag ang layunin ay hindi manalo kundi pagalingin. Subukang alalahanin, ilang beses kang nasaktan sa sinabi ng iba. Hindi dahil mali sila kundi dahil kulang sa pag-ibig ang pagkakasabi. At ilang beses na ang isang maamong salita, isang paghihikayat sa tamang oras ang nagbuhat sa iyo mula sa kawalan ng pag-asa. Iyan ang kapangyarihan ng salitang pinapatnubayan ng Diyos. Kaya manalangin ka sa umaga. Panginoon, gawin ninyong kasangkapan ninyo ang mga salitang lumalabas sa bibig ko ngayon. Kung kailangang magtama, gawin ninyo sa pag-ibig. Kung kailangang tumahimik, tulungan ninyo akong malaman kung kailan titigil. May lihim sa Biblia, bawa sinabi ni Jesus, nararamdaman ng tao ang pag-ibig, pag-unawa, at tawag sa pagbabago. Hindi siya nagsalita upang hatulan kundi upang iligtas. Kung siya ay nasa puso mo, ang salita mo ay magdadala rin ng ganitong enerhiya. Enerhiyang nagpapalapit sa halip na itaboy. Hayaan mong tanungin kita, kung maririnig ng Diyos ang bawat salita mo ngayong araw, ngingiti ba siya o malulungkot? Kung alam mong naririnig ka ng Espiritu Santo sa tabi mo, magbabago ba ang pagsasalita mo? Ang totoo, naroon siya palagi, sa kwarto kapag nagrereklamo ka, kapag nagsasalita ka ng pag-ibig, kahit sa mga bulong mo mag-isa. At ang bawat salita ay may kapangyarihang espiritual. Maaari itong mag-imbita ng mga anghel o magpasaya sa kadiliman. Kaya tinuturo ng Biblia, maging mabilis makinig, mabagal magsalita, mabagal magalit,
Santiago 1:11. Kapag gusto mong mag-react agad, huminto sandali, huminga ng malalim, ipikit ang mata, at bulongin, Panginoon, tulungan mo akong magsalita ayon sa kalooban ninyo. Isang sandaling katahimikan, isang maikling panalangin, sapat na upang maiwasan ang malaking pagkakamali. Tandaan, kapag binatnubayan ng Espiritu Santo ang salita mo, patnubayan din niya ang gawa mo. Ang salita at gawa ay magkasama tulad ng hangin at pabango. Kung maamo ang salita, magiging mahabagin ang gawa. Kung puno ng pananampalataya ang salita, ipapakita ito sa gawa. Ang tunay na anak ng Diyos ay hindi lamang nakikilala sa panalangin, kundi sa pakikitungo sa iba. Minsan, ang pinakamalakas na pangaral ay hindi sa simbahan, kundi sa paraan mo ng pakikitungo sa waiter, driver, kasamahan sa trabaho, o kahit sa taong nanakit sa iyo, kapag sumagot ka ng mahinahon sa halip na magalit. Nagagalak ang langit dahil nanalo ang Espiritu Santo sa iyo. Kung may isang bagay na dapat mong hingin bawat umaga, iyon ay, Panginoon, gawin mo akong tagapagdala ng kapayapaan, hindi ng alitan. Tulungan mo akong gumamit ng salita upang itaas, hindi pababain. Gawin mo akong kumilos ayon sa pag-ibig, hindi sa sariling kapakanan. Alam mo ba, sobrang ingay ng mundo, pag-aaway, paninisi, reklamo, sama ng loob. Ngunit hinahanap ng Diyos ang mga taong makapagdadala ng salita mula sa langit sa gitna ng ingay mula sa impyerno. At gusto niyang maging isa ka rito. Huwag mong maliitin ang salita mo. Dahil minsan, isang salamat, isang naniniwala ako sa iyo, isang mahal ka pa rin ng Diyos, ay sapat upang ibalik ang pag-asa ng nawawalan. Hindi mo kailangang maging pastor upang baguhin ang buhay ng iba. Kailangan mo lang maging taong pinagsasalitaan ng Diyos. Kapag nananalangin ka sa umaga, iaalay mo rin ang bibig at gawa mo sa Kanya. Sabihin mo, Panginoon, ngayong araw, hayaan mong magsalita ang bibig ko ng gusto ninyo. Gumawa ang kamay ko ng itinuturo ninyo, at magmahal ang puso ko tulad ng pag-ibig ninyo. At kapag lumabas ka sa kwarto, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang presensya ng Diyos. At ang bawat salita at gawa mo ay magiging patunay na buhay siya sa iyo. Hindi lang maririnig ng tao ang salita mo. Mararamdaman nila ang Diyos sa pamamagitan mo. At iyan ang tunay na layunin ng pananampalataya. Hindi ipagyabang na sa Kanya ka, kundi ipakita sa iba ang Diyos sa pamamagitan ng pamumuhay mo. Napag-isipan mo ba kung bakit minsan pagkagising mo, pagod na agad ang pakiramdam, kahit hindi pa nagsisimula ang araw? May mga umagang walang nangyayaring masama, ngunit mabigat na ang dibdib, hindi dahil sa katawan kundi sa espiritu na pagod na. Alam mo kung ano iyon? Mga tahimik na atake sa isip, mga invisible na palaso ng kaaway na gustong kunin ang kapayapaan na ibinigay sa iyo ng Diyos. Sapagkat bawat umaga na magbubukas ka ng mata, hindi lang bagong araw ang pinapasukan mo, larangan ng digmaang espiritual. Hindi lamang pisikal ang mundo. Sa likod ng bawat salita, desisyon, at damdamin ay may impluensyang espiritual mula sa langit o kadiliman. Alam ng Diablo na kapag nawala ang kapayapaan mo sa umaga, makokontrol niya ang kalooban at gawa mo buong araw. Hindi niya kailangang pabagsakin ka agad. Sapat na mabalisa ka, madistract, magduda, o magalit. At ikaw na ang magpapatuloy pababa. Kaya ang umaga ay hindi lang oras para magbasa ng ilang talata o manalangin ng dali-dali. Ito ang oras upang isuot ang baluti ng Espiritu. Upang hingin sa Diyos na takpan ang isip, bibig, at kaluluwa mo ng dugo ni Kristo. Ang dugo niya ay hindi lamang simbolo. Tunay na kapangyarihan yon. Kapag sinabi mo, Panginoong Jesus, takpan po ako ng inyong dugo ngayong araw. Nagtatayo ka ng bakod na hindi kayang lusubin ng Diablo. Sabi sa Biblia, ang inyong kalaban na Diablo ay gaya ng leon na umungal, na naghahanap ng malulamon, 1 Pedro 5:8. Hindi niya inaatake ang pinakamahina. Tinitingnan niya ang malapit sa Diyos dahil natatakot siya sa iyo. Alam niyang kapag nabubuhay ka sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang panalangin mo ay makakasira sa plano niya. Kaya maghanda ka. Huwag agad sumali sa gulo ng mundo pagkagising. Maglaan ng ilang minuto upang sabihin, Panginoon, protektahan mo po ako ngayong araw. Takpan ang isip ko upang hindi maimpluwensyahan ng maling ideya. Protektahan ang puso ko mula sa sama ng loob, pag-aalala, negatibong salita. Ingatan mo ang trabaho ko, pamilya ko, at bawat hakbang ko. Hindi mo sinasabi ang walang kwenta. Nagtatatag ka ng ligtas na sona sa espiritu. Sapagkat hindi sa nakakatakot na anyo, dumarating ang Diablo tulad sa pelikula. Dumarating siya sa negatibong iniisip, maliit na bulong. Hindi na magiging maayos ang lahat. Wala nang pakialam ang Diyos sa iyo. At kung hindi ka gising, maniniwala ka,
at mabubuhay ka ng nawawalan ng pag-asa. Kaya manalangin ka sa umaga tulad ng sundalong naghahanda sa laban. Hindi sa takot kundi sa pananampalataya. Ipahayag, ako ay anak ng Diyos. Walang sandatang ginawa laban sa akin ang magtatagumpay. Walang plano ng kaaway laban sa akin ang magiging epektibo. Sapagkat ako ay natatakpan ng dugo ng kordero. Kapag sinabi mo iyan, naririnig ng langit at nanginginig ang impyerno. Alam mo ba, may mga araw na hindi mo maintindihan kung bakit mabigat ang pakiramdam. Kung bakit parang lahat ay laban sa iyo. Minsan hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil nasa tamang lugar ka na kinamumuhian ng diablo. Kapag lumalapit ka sa Diyos, gagawin niya ang lahat upang ihila ka palayo. Ngunit huwag matakot, nanalo na si Jesus. Hindi lang kaligtasan ang ibinigay niya. Binigyan ka rin niya ng kapangyarihan upang manalo sa buhay na ito. At hindi ka nag-iisa sa laban. Ang Espiritu Santo ay nasa iyo. Siyang tumutulong sa iyo na makita kapag inaatake ka. Kailan huminto at manalangin. Kailan tumahimik sa halip na mag-react. Maaari kang lumakad sa kadiliman ngunit ligtas pa rin dahil may liwanag sa loob mo. Kaya bawat umaga, bago suriin ang pitaka, susi o cellphone, suriin ang baluti mo sa Espiritu. Nananalangin ka na ba? Inanyayahan mo ba ang Diyos na sumama? Kung hindi pa, huminto sandali at sabihin, kailangan ko kayong manguna, mamuno, at mag-ingat sa akin. Kapag nanguna ang Diyos, hindi makakasunod ang diablo. Sapagkat sa buhay na ito, hindi may iwasan ang laban. Ngunit maaari mong piliin ang panalo. At nagsisimula ang panalo sa panalangin sa umaga. Mga maliliit na salita na puno ng kapangyarihan. Tandaan, hindi ka lamang nabubuhay sa sanlibutan ito. Nabubuhay ka sa kaharian ng Diyos. At sa kahariang iyon, matibay ang proteksyon niya. Walang hanggan ang pag-ibig niya. At hindi kailanman nabibigo ang kapangyarihan niya. Panatilihin ang puso mo sa kapayapaang iyon bawat umaga. Sapagkat walang mas ligtas kaysa sa pagiging nasa kamay ng Diyos. Napag-isipan mo ba na baka bawat umaga, hindi lang binibigyan ka ng Diyos ng bagong araw upang mabuhay, kundi upang maging biyaya ka sa iba. Marami sa atin ang gumigising at humihingi ng payapang araw, maayos na trabaho, mabuting kalusugan. Walang mali doon. Ngunit minsan, mas malalim ang gusto ng Diyos. Panginoon, gamitin mo po ako ngayong araw upang maihatid ang liwanag ninyo sa iba. Sapagkat hindi ka nilikha para lamang mabuhay. Nilikha ka upang magningning. Sinabi ni Jesus, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Mateo 5:14. At ang ilaw ay hindi itinatago, itinataas upang magbigay liwanag, magpainit, magbigay ginhawa. Bawat umaga na magbubukas ka ng mata, alalahanin na may isang tao sa mundong ito na nangangailangan ng ngiti, salita, o maliit na gawa mo na maaring magbago ng kalooban o maging ng buhay nila. Kapag nananalangin ka, Panginoon, gamitin mo po ako ngayon. Binubuksan mo ang pinto para gumawa siya sa pamamagitan mo. Maaring hindi kanya ipadala sa dulo ng mundo, ngunit ipadadala niya sa kapitbahay, kasamahan, o estrangherong makakasalubong mo. Isang simpleng pagtatanong kung kumusta, pagtitiis sa gitna ng inis, o isang tingin ng pag-unawa. Minsan yon lang ang kailangan niya upang hawakan ang puso ng iba sa pamamagitan mo. Isipin mo, kung bawat anak ng Diyos ay mananalangin ng ganito bawat umaga, kung milyon-milyon ang magsisimula ng araw sa pagiging kasangkapan ng pag-ibig niya, gaano kaliliwanag ang mundong ito. Sa panahong ito, lahat ay nagsasalita, nag-aaway, gustong maging tama. Ngunit kakaunti ang nagmamahal ng tunay, at doon ka maaaring maging iba. Kapag nabuhay ka ng may tunay na pag-ibig, hindi mo kailangang magsalita ng labis. Mararamdaman ng tao ang nananahan sa iyo. Alam mo ba, minsan ginagamit ka ng Diyos kahit hindi mo alam. Isang ngiti na ibinigay mo, mensahe na sinend, tahimik na panalangin para sa iba. Maaring gawing himala ng Diyos ang maliliit na bagay na iyon. Kapag nananalangin ka sa umaga, huwag lang humingi ng biyaya para sa sarili. Sabihin mo, Panginoon, gawin mo akong biyaya sa iba. Kapag nabuhay ka ng ganito, makikita mo ang himala. Hindi ka kailanman kakulangan ng Diyos. Kapag naging channel ka ng biyaya, patuloy niyang idadaloy ang biyaya sa iyo. Dahil alam niyang hindi mo ito itatago para sa sarili. Manalangin ng ganito bawat umaga. Panginoon, ipakita ninyo sa akin ang mga taong nangangailangan sa akin ngayon. Buksan ninyo ang mata ko upang makita ang mga nasasaktan para maitaas ko sila sa salita o gawa ko. Gawin ninyo akong kamay, mata, at paa ninyo upang maramdaman ang inyong presensya sa mga dinadaanan ko. Kapag nananalangin ka ng ganito, dadalhin ka ng Espiritu Santo. Makakaramdam ka ng kakaibang udyok. Parang gustong tawagan ang matagal nang hindi nakakausap. O makakasalubong mo ang tamang taong kailangan ng paghihikayat.
Huwag balewalain ang mga udyok na iyon. Malamang ginagamit ka ng Diyos sa sandaling iyon. Huwag isipin na kailangan mong maging perpekto para gamitin ka ng Diyos. Hindi niya iyon hinihingi. Kailangan lang niya ang pusong handa. Sa Biblia, hindi niya pinili ang pinakamalakas o pinakamatalino. Pinili niya ang mga handang gamitin. Ginamit niya ang batang may 5 tinapay at 2 isda upang pakainin ang libu-libong tao. Ginamit niya si Moises na may hadlang sa pagsasalita upang iligtas ang bayan. At ngayon, maaari niyang gamitin ka sa trabaho, pamilya, paaralan, o kahit sa social media na ginagamit mo araw-araw. Huwag maliitin ang araw na ibinigay sa iyo ng Diyos. Walang araw na ordinaryo kapag kasama mo siya. Bawat umaga ay bagong pagkakataon upang maging salamin ng pag-ibig niya. Maaring ikaw ay isang patak lang sa karagatan. Ngunit kapag dumaan ang liwanag niya sa iyo, magliliwanag ang buong dagat. Kapag nabuhay ka upang magbigay biyaya, hindi ka na madaling magalit, malungkot, o mabalisa sa maliliit na bagay. Dahil nakafocus ang isip mo sa Diyos, hindi sa sarili. Makararanas ka ng ibang kagalakan. Malalim na saya kapag nakikita mong natutulungan ang iba. Nakangiti sila dahil sa pag-ibig ng Diyos na dala mo. Tandaan, hindi kailanman sinayang ng Diyos ang isang araw sa buhay mo. May plano siya para sa bawat umaga, bawat pagkikita, bawat salita. At kung papayagan mong gamitin Kanya, mararanasan mo ang tunay na kahulugan ng pamumuhay sa Kanyang kaharian. Ang tunay na kaligayahan ay hindi sa kung gaano karami ang natatanggap mo, kundi sa kung gaano karami kang nagiging gamit upang magbigay biyaya sa iba. Kaya bukas pagkagising mo, manalangin ng kaunti ng iba. Huwag lang sabihin, Panginoon, bigyan mo po ako ng biyaya. Sabihin mo, Panginoon, bigyan mo po ng biyaya ang iba sa pamamagitan ko. At lumabas ka ng bukas ang puso upang dalhin Kanya sa mga lugar na kailangan mo. Sa mga taong kailangan mong makita, sa mga salitang kailangan mong sabihin. Sapagkat kapag binayagan mong gamitin ka ng Diyos, ningiti ang buong langit, at doon mo maunawaan na ang buhay ay hindi lamang upang tanggapin, kundi upang maging bahagi ng plano ng pag-ibig ng Diyos. Alam mo ba, minsan iniisip natin na para maging magandang araw, kailangan walang problema, maayos na trabaho, mabuting kalusugan, sapat na pera, masunuring mga anak. Ngunit ang tunay na dahilan kung bakit maganda ang isang araw ay hindi sa sitwasyon, kundi sa presensya ng Diyos sa araw na iyon. Kapag siya ay kasama, na ilalagay sa tamang lugar ang lahat. Kahit may unos, makakalakad ka ng payapa. Kahit natatakot ang lahat sa paligid, makangiti ka pa rin dahil alam mong hinahawakan ka ng makapangyarihan. At lahat ay nagsisimula sa ilang minutong umaga. Huminto ka lang, ipikit ang mata, at sabihin, Panginoon, iniaalay ko po sa inyo ang araw na ito. Iniaalay mo ang schedule, mga alalahanin, pangarap, at mga bagay na hindi mo makontrol sa kamay niya. At kapag ginawa mo yon, may nagbabago sa loob mo. Isang kapayapaang hindi kayang ibigay o kunin ng sanlibutan. Bawat umaga, may 2 pagpipilian ka. Ikaw mismo ang magdadala ng araw, o iaalay mo ito sa Diyos. Kung pipiliin mo ang Diyos, siya ang mangunguna, maghahanda ng daan, at gagawing himala ang mga bagay na akala mo'y maliit. Magugulat ka na ang mga taong makakasalubong mo ay hindi na nakakapagod tulad ng dati. Ang mga trabahong dating nakakastress ay nagiging pagkakataon upang ipakita ang pananampalataya. Ang mga pagsubok na dating kinatatakutan ay nagpapakita ng Diyos na gumagawa. Sapagkat kapag inanyayahan mo siya sa araw mo, may kahulugan ang lahat. Kahit ang kape sa umaga, pagbati, o sandaling katahimikan, maaring maging lugar ng pagkikita ninyo ng Diyos. Nakikita mo ba, ang panalangin sa umaga ay hindi lamang mabuting kaugalian. Ito ang hinga ng kaluluwa. Kung hindi mo hinihinga ang presensya niya bawat umaga, madaling mahirapan kang huminga sa gitna ng presyon ng buhay. Ngunit kapag nagsimula ka sa panalangin, magiging malinaw ang isip, malambot ang puso, at matatag ang kaluluwa. Ipapaalala sa iyo ng Espiritu Santo kung sino ang may kontrol sa buhay mo. Inilalagay mo ang araw mo sa tamang lugar, sa ilalim ng kapangyarihan at biyaya niya. At kapag nananalangin ka, nagbubukas ang langit, dumadaloy ang biyaya, at may tatak niya ang bawat nangyayari sa araw mo. Kaya kung may isang bagay na gusto kong tandaan mo pagkatapos ng lahat, iyon ay, manalangin bago simulan ang anumang bagay. Bago magsalita, hingin ang patnubay sa salita. Bago magdesisyon, hingin ang karunungan. Bago lumabas ng bahay, hingin ang proteksyon. At bago makipagkita kanuman, hingin na maging liwanag ka para sa kanila. Sapagkat ang panalangin ay hindi nagpapalapit sa Diyos sa iyo. Nandiyan na siya palagi. Tinutulungan ka lang nitong mapagtanto kung gaano kalapit siya sa iyo.
Hayaan mong ipanalangin kita sa isang simpleng panalangin sa umaga na sapat upang magbukas ng araw na puno ng biyaya. Mahal na Ama sa langit, salamat po sa bagong umaga, sa hinga kong ito, sa liwanag, at sa biyayang laging bago sa buhay ko. Ngayong araw, ayaw kong simulan ang araw ng mag-isa. Inanyayahan ko po kayong pumasok sa bawat sandali ko, sa bawat iniisip, salita, at gawa. Mangibabaw po kayo sa isip ko, upang mag-isip ako ayon sa inyong paraan. Gabayan po ninyo ang bibig ko, upang ang mga salita ko ay magbigay buhay, hindi sugat. Bigyan mo po ako ng lakas upang malampasan ang mga pagsubok ng may pananampalataya. Takpan po ako ng dugo ni Jesus upang maprotektahan sa lahat ng plano ng kaaway. At gamitin mo po ako ngayong araw upang maging biyaya sa mga makakasalubong ko. Panginoon, gawin mo akong liwanag sa kadiliman, pag-asa sa kawalan ng pag-asa, at aliwin sa kalungkutan. Hindi ko po alam kung ano ang darating ngayong araw, ngunit alam kong kasama mo ako. At iyon lang ay sapat upang maging payapa ako, makangiti, at magpasalamat. Naway ang kaluwalhatian, kapayapaan, at pag-ibig ninyo ay bumalot sa akin at sa lahat ng nakikinig nito. Sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Kapag nananalangin ka ng ganito bawat umaga, hindi ka lamang nagsisimula ng bagong araw. Sinisimulan mo ang isang paglalakbay ng pananampalataya. Isang paglalakbay na sa bawat hakbang ay may kasamang Diyos. Isang paglalakbay na ang bawat pagsubok ay nagiging pagkakataon upang makita ang kanyang mga himala. Tandaan mo, hindi ka kailanman nag-iisa. Hindi natutulog ang Diyos. Nakatingin siya sa iyo, nakikinig sa iyo, at naghahanda ng pinakamabuti para sa iyo kahit hindi mo pa nakikita. Kaya bawat umaga pagbubukas mo ng mata, mumiti ka at sabihin, "Magandang umaga, Panginoon. Handa na po ako sa araw na ito kasama ninyo."